pride ko ang susundin ko. Hindi ko tatanggapin na favor na ginawa sa amin ni Rafael, pero hindi naman pwedeng pride ko lang ang pairalin ko. Pero minsan wala sigurong masama kung kalimutan ko ang pride at unahin ang negosyo, lalo na't hindi lang naman ako ang umaasa dito. Calvin? Napakunot ang noo ko nang makita ko ito. Nakasandal ito sa kotse ko na tila ba hinihintay talaga ako. It's already 5. Hindi ko na sinundo ang kambal dahil sinabi na ni Rafael na siya ang susundo sa mga ito kanina. Can we talk? Tila ba problemado ito. Bakas din sa mukha nito ang pagod. About what? Wala naman ako maisip na dapat namin pag-usapan. Kung ang tungkol kay Rafael ang tinutukoy niya, sa tingin ko sapat na ang nalaman niya kahapon. About us. Kumunot ang noo ko't seryoso siyang tiningnan sa mata. There's no us, Calvin. Hilaw na tumawa ito. Tila ba hindi nito nagustuhan ang sinabi ko. I thought you are willing to give me a chance, but what happened? He suddenly appeared and claimed you as his wife? How about me, Heaven? Nakagat ko ang labi ko dahil sa sinabi niya. Unti-unti akong nakaramdam ng inis sa kanya. Bakit pinapalabas niya na pinaasa ko siya? Gayong nung una pa lang sinabi ko na sa kanya na hindi pa ako handa at kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Calvin, it is better if we stop seeing each other. May pinalidad na saad ko. Mas mabuti pang hindi na kami magkita nang sa gayon ay maiwasan na rin ang gulo sa pagitan namin, sa pagitan sa kanilang dalawa ni Rafael, at nang makalimutan na rin niya kung ano man ang nararamdaman niya sa akin. Is it because of him? I am married now, Calvin. You're my friend and I don't want to hurt you more. Nahirapang saad ko. Yeah, you're a friend. Walang buhay na ani ulit nito. Pagakdi nitong tumawa. I'm sorry. Can I hug you for the last time? After this, promise, I'll do my best to keep distance on you. I will not disturb you again. Pakausap nito habang malungkot na nakatingin sa akin. Napipilitang tumango ako sa kanya. This will be the last, kaya pagbibigyan ko na siya. I smiled and opened my arms, but before he can hug me, someone grabbed me and punched him. Kulat na napatingin ako kay Calvin na napasandal sa kotse ko. Bumaling ako sa sumuntok dito. It's Rafael. Nagpupuyos ito sa galit habang mahigpit na nakatikom ang mga kamao at handa na namang suntukin si Calvin pero mabilis ko na itong nahawakan. Naku po, sigurado akong gulo na naman ito at base sa tingin nila ay walang gusto magpatalo. Si Rafael na galit at si Calvin na tila walang pakialam sa galit dito. Pakaramdam ko ako ang sasakit ang ulo sa kanilang dalawa. Rafael, stop! Stop! Awat ko dito habang hinahawakan ito sa braso nang hindi makalapit pa kay Calvin. I already warned you! Umigting ang pangana sa ni Rafael habang nag-aapoy ang mga mata nitong nakatingin kay Calvin. Rafael, tama na! Pilit ko siyang hinihilang palayo. Rafael, please! Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ayoko ng gulo pero tila hindi na may iwasan ngayon. Bakit bigla-bigla na lang siyang nananapak? I told you to stay away from my wife! Are you trying to test my patience? Hindi ako pinansin ni Rafael at nanatiling nakatutok ang galit na tingin nito kay Calvin. You can't steal her! She's mine! Don't show your face in front of her again! Or I'll fucking kill you! Pinahin ni Calvin ang dugo sa labi niya at sinalubong ang tingin ni Rafael. You just came out of the blue and claim her as your wife? It's you who interfered with us. She almost gave me a chance but you came and ruined everything. Napapikit ako ng mariin sa sinabi ni Calvin. Kinagat ko ang ibabang labi ko bago ko naiinis na tiningnan siya. Dahil sa sinabi nito ay mas lalo lumala ang sitwasyon. Akala ko ba tanggap na niya noon pa na kaibigan lang ang tingin ko sa kanya? Bakit ganyan siya kung magsalita ngayon? Pareho silang sakit talaga sa ulo. Isang makulit at isang agad-agad ay nananakit. Me? Rafael chuckled and looked at Calvin with his menacing eyes. I didn't interfere. It just happened that she doesn't like you. You are just her friend. Know your place. Calvin was about to say something pero itinaas ko ang kamay ko at umiling sa kanya. Tama na, please. Tumigil na kayong dalawa. Calvin, I'm sorry but you're my friend. Ayoko saktan ka so please tama na. Ibaling mo na lang sa ibang nararamdaman mo. Look around you. There is someone better than me. Lumaglag ang balikat dito sa sinabi ko. Maging ang mga mata nito'y naging malamlam. You heard her. Now, go.
Or not yet done. Saan ni Calvin bago napipilitang umalis? Matalim naman ako napabaling kay Rafael. He has a smug look in his face. And you, bakit bigla-bigla mo na lang siya sinutok? You came out of nowhere and punched him. Ano bang problema mo? He was about to hug you. Balawalang saan nito. Kulang na lang mapatampal ako sa noo dahil sa dahilan ni Rafael. It's just a friendly hug. Sana'y nagtanong ka bago umeksena? Nagtitimping sagot ko. He is very unreasonable. Dahil lang doon nagiging violente siya agad. Nagsiselos ba siya? Imposible naman iyon. Hindi ako naniniwala kapag yun ang dahilan. Friendly or not, he can't hug you. Let's go. Galit na naman ito at hinila akong papasok sa kotse niya. You are mine. Ang ayoko sa lahat, may aagaw ng pagmamayari ko. I am not yours. Pinilit kong bigatan ang sarili ko para hindi niya ako mahila pero masyado siyang malakas. Ano ba? Nasasaktan ako! Sigaw ko nang pinipilit niya akong pumasok ng kotse. Shut up and get it! He is clenching his teeth. Ano na naman bang kinagagalit nito? Umirap ako sa kanya bago napipilitang sumakay ng kotse. Agad naman kami nakarating sa bahay. Pakiramdam ko nga lumipad na yata ang kaluluwa ko sa sobrang bilis niyang magpatakbo. Parang sa manibela nito binunto ng galit. Salamat, makakaalis ka na. Lantarang pagtataboy ko sa kanya. Nang makababa na ako sa sasakyan, bumaba din kasi ito gayong hindi naman na kailangan. What? I promised to the kids that I ate dinner with them. No. Don't use my children as your excuse. Huwag mong gamitin ang mga anak ko para mapasunod akong palagi sa gusto mo. Stop being unreasonable. Heaven, I just want your kids to be happy. Masama ba yun? Nagsisimula na namang umigting ang mga panga nito. Yes, dahil ayoko masadi sila na nandyan kang palagi. Ayoko masaktan sila kapag bigla ka na lang na umalis. Natatakot akong masaktan ng mga anak ko. Hindi ako sigurado sa tagal ng pananatili ni Rafael sa buhay nila dahil bigla na lang naman itong sumulpot sa buhay namin. Paano kung panandalian lang pala ang lahat? Ano ko magiging kawawa, lalo na't hindi ko alam kung ano ba talaga ang hangarin niya sa amin. And why would I live? And why would you stay? Balik tanong ko. Because you're my wife. Ilang beses ko bang sasabihin iyan sa iyo para tumatak sa isipan mo? Tila napipiko na ito sa akin pero wala akong pakialam. Mas mabuti ngang mapikon siya sa akin at lubayan na niya ako. Magsasalita pa sana ako nang tumunog ang cellphone nito. Kumunot muna ang noo nito bago sumagot sa tawag. Hello? Hindi ito muling nagsalita at nakikinig lang sa kausap sa kabilang linya habang sa akin pa rin nakatingin. I crossed my arms. Naiinip na tumingin ako sa kanya. Tatalikuran ko na sana siya pero hinawakan nito ang kamay ko at pinigilan ako. Kumakawala ako sa hawak niya pero tiningnan lang niya ako ng masama. I need to go back in Manila again. I'll be back. Don't do stupid things. We are not yet done. Saad nito pagkababa ng tawag. Bye. Take care. He kissed my forehead at mabilis na sumakay sa kotse nito para umalis. Nakatanaw na lang ako sa kalsada kung saan nagtungo ang sakyan niya. He kissed my forehead. Okay, fine. Hindi ako dapat na mag-overreact. Sa noo lang naman iyon. But he said that I should not do something stupid. Aba, ano akala niya sa akin? Batang pasaway? Huwag na sana siyang bumalik. Baka naman gaya siya nung isang gabi na nagpaalam tapos kinabukasan bigla-bigla na namang susulpot. Huminga muna ako ng malalim bago pumasok sa bahay. Inihanda ko na rin ang ngiti ko para sa kambal. Mommy! Masayang salubong sa akin ang kambal pero sabay din kumunot ang noo ng mga ito nang hindi makita si Rafael na kasama ko. Where's Dad? Rel asked. Kunot ang noo nito. Nagiging kamukha siya ni Rafael kapag ganyan ang itsura niya. Naku, sana lang wag niyang mamana ang kagaspangan ng ugali ng ama niya. He needs to go. May emergency kasi. Kaya hindi na muna siya makakasama sa atin mag-dinner. Kunwari malungkot na saad ko pero ang totoo ay nagdidiwang ang kalooban ko. He's always busy. Nakalabing saad ni Ryan. He needs to earn money to support us. Ralph defended his father. Naku, hayaan niyo na ang daddy niyo. Andito naman si Mommy. I will cook your favorite, so don't be sad. Pinasigla ko ang boses ko. Bakit ba ang ama na lang nila palagang hinahanap nila? Wala na makilala nila si Rafael, tila ayaw na nilang malayo dito. Naintindihan ko naman, nasabik sila sa ama. Kaya nga hinahayaan ko na lang pero minsan, yun ang dahilan kung bakit natatakot ako.
Natatakot akong mawala sila sa akin at kunin ni Rafael, oras na malaman nito ang totoo. Rafael's POV. Why are you pulling him out of the project? Calvin is a good engineer. We need him. Dad looked at me with annoyance. He is just good, but not the best. I simply replied and sat on my chair. You can't decide on your own. I am still one of the major stockholders here. Remember that? We already signed contract with them. Whether you like him or not, he will be part of the project. And don't do dirty things to throw him out. I am warning you. He said before he left. I massaged my temples. The project was almost delayed because of that bastard, Calvin Jokrasis. He's one of the project engineers and he doesn't want to cooperate. Well, I already expected it after I punched his ugly face. It's him who wants to be out. I didn't fire him out, but his father is still the one who will decide on it. We hire them and we pay them well, so I know they will not do anything to make me pissed off. If Calvin Jokrasis doesn't want to work with us, that's better. I didn't need him. It was just Dad who wanted him because his father is one of my dad's friends. My dad gave them a favor, which is something I don't like. Our fathers are friends, but Calvin will never be my friend. Never. That Democrasis is starting to get on my nerves. He needs to get out of my way, or else I'll teach him a lesson. Heaven's POV. Tahimik ang araw ko ngayon. Wala si Rafael na biglang susulpot at ganon din si Calvin. Bumalik sa dati ang araw ko noong mga panahong hindi pa sumusulpot si Rafael. Sana ganito lang palagi. Papasok ako sa trabaho at susunduin ang kambal sa eskwelahan nila. Nakaupo sila sa bench gaya na lagi nilang ginagawa kapag sinusundo ko sila. Mommy, when will Dad come? Tanong ni Ryan na makapasok na kami sa bahay. Umupo sila sa sofang pareho. Kinuha ko naman ang mga bag nilang dala. He's still busy. Mahinahon na saad ko. Don't worry, he will be back soon. Can I call him? Nagtatanong na tumingin ako sa kanya. Wala akong numero ni Rafael dahil hindi naman iyon mahalaga. Saka wala akong balak na tawagan siya dahil wala naman akong kailangan sa kanya. Alanganin akong ngumiti. Pero itinaas ni Ryle ang hawak na cellphone. Dad put his number here, Mom. He said we can call him anytime. Ryle explained. Mautak talagang isang iyon. Saan ako pa talaga niya ibinigay ang kanyang numero kaya wala akong maisip na dahilan para hindi siya tawagan ng kambal. Pero baka busy siya. You might disturb him. Alam ko na abala din naman talaga si Rafael. He is not just a normal businessman. He is a tycoon. No, Mom. Daddy said that he is a boss, but we are his boss. Humahagikik ba si Ryan na tila natutuwa? Okay. Pero kapag hindi agad siya sumagot, huwag niyo nang kukulitin dahil baka abala siya, okay? Mabilis namang tumango ang kambal at nag-aagawan pa sa cellphone upang tawagan si Rafael. Naupo na lang ako sa tapat nila para pagmasdan sila. They were excited to him. Pakiramdam ko nakakaramdam ako ng guilt. Parang ako pa ang dahilan kung bakit sabik na sabik sila sa ama. I want them to be happy pero kapag nalaman ni Rafael ang totoo, matatanggap ba talaga niya ang mga anak ko? Totoo ba talaga ang pagpapahalagang ipinapakita niya sa kambal? O ginagawa lang niya iyon dahil sa akin para makuha ang loob ko at mapasunod ako sa gusto niya? Daddy! Unang wing pa lang ay sumagot na ito sa tawag. Kitang-kita ko ang tuwa sa mukha ng aking mga anak. Tumayo na lang ako upang maghanda ng aming hapunan. Hahayaan ko na lang muna ang kambal na kausapin ng kanilang ama kahit sa cellphone lang. Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong sa akin ni Margarita nang pumasok ito sa opisina ko at makita akong nakatunganga lamang habang problemadong nakatingin sa kawalan. I am thinking about my kids and Rafael. Hindi ko alam kung paanong babalansehin ang lahat. Kung patuloy ko na lang bang itatago ang lahat o panahon na ba para malaman ng lahat, lalo na ni Rafael ang totoo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Natatakot ako pero naawa ko sa mga anak ko. I want them to be happy pero parang hindi ko kayang ibigay ang kaligayahan na hinihingi nila, which is a happy family. Miss mo na agad? Umirap ako dahil sa sinabi niya at inayos ang pagkakaupo ko. Alam ko ang tinutukoy niya. I will never miss him. Mas mabuti nga wala siya para naman tahimik ang araw ko't hindi umiinit ang ulo ko. Ulo ba talagang umiinit, hindi katawan? May mapaglarong ngiti sa labi nito habang sinasabi iyon.
Margarita! Naeskandalong saad ko. Tumawa naman ito, parang natutuwa pa ito sa reaksyon ko. Ang utak talaga niya, kakaiba, mag-isip. Lagi na lang talagang berde ang takbo ng utak niya. Wala pa namang preno ang bibig niya. Biro lang, masyado kang defensive. Muli akong umirap sa kanya. Hindi ako defensive. Yung utak mo lang talaga madalas madumi. Hindi ako gaya ng ibang babae na porket gwapo, laglag, panty agad. So, sinasabi mong hindi mo ako gaya? Aba, hindi ko naman alam na malamig ka pa sa yelo. Sa gwapo ng asawa mo? Naku, imposibleng walang nagpapantasya sa kanya. Sumimangot lang ako dahil sa sinabi niya. Ano naman pakialam ko, kahit magpantasyahan pa siya ng mga kababaihan. Wala naman akong gusto sa kanya kaya wala akong pakialam. Kung gusto nila sa kanila na si Rafael, I don't care. He's just handsome. Maraming gwapo sa mundo. Baliwala lang ang saad ko. Para sa akin, bonus lang ang itsura. Iba pa rin ang ugali. Sa panahon kasi ngayon, masyado nang mapanlin lang ang mukha. Minsan ako nagkamali at nadala na ako. Maraming gwapo, pero rare ang gaya ni Rafael. Yung mala fictional character na nanggaling sa libro. Gwapo, mayaman, matalino, mabango, suplado. At yung katawan pak na pak. Halatang may mga muscle sa loob ng suit na suot niya lagi. Pinakatitigan ko siya kaya napatingin naman ito sa akin nang nagtataka. Type mo ba si Rafael? Kumakapuri kasi ito'y parang pinagpalang lubos na ang lalaking iyon. Pinalakihan ako nito ng mga mata. Ano ka ba? Na-appreciate ko lang kagwapuhan niya. Hindi ako mahilig sa mga lalaking almost perfect dahil mahirap silang maabot. Masarap lang silang titigan sa malayo pero wala akong balak na lapitan sila. Ayoko nga masaktan. Natahimik ako sa sinabi niya. Yeah? I once met an almost perfect guy. O akala ko lang perpekto siya dahil yun ang pinapakita niya. He cheated on me. He met my standard but he hurt my heart. Ayoko na maulit pa ang bagay na iyon, kaya gagawin ko ang lahat para umiwas at hindi mahulog kay Rafael. Rafael is not just a simple guy and I know kapag minahal ko siya, mas malaking tendency na masaktan ako. At ayoko mangyari iyon, kaya hanggat kaya ko, ako nang iiwas. Rafael's POV. It's been 2 days since I went back to Manila. Even though I want to go back in San Antonio, I still need to do some things. Napataas ang tingin ko nang narinig kong bumukas ang pinto. It was my mom. Malalaki ang ngiti nito habang pumapasok sa opisina ko. She still looks stunning even she's already in her late 50s. The queen in our house. Mom, tumayo ako't lumapit sa kanya. Bumalik ito sa pisngi ko bago naupo. I am just visiting you. Baka kasi nakalimutan mo na akong bisitahin man lang. Nasa boss dito ang pagtatampo habang nagsasalita. I'm sorry, I am just busy. Masyado talaga akong abala kaya wala akong oras bisitahin ito. At madalas nasa San Antonio din ako ng mga nakaraang araw kaya hindi ako nakakauwi sa mansyon. You are too busy. When are you going to build your family, son? What's the point of having a lot of money if you don't have a wife who will spend it? I chuckled because of what she said. Is that what you are doing to Dad's money? It was just a joke. My mom also has a business. She earns a lot too, so technically she never depends on Dad's pocket. Umirap ito sa akin. What I mean is, a husband should know how to spoil his wife. Huwag puro trabaho lang ang unahin. Kaya ikaw humanap ka na magiging daughter-in-law ko. Pero tandaan mo, ayoko sa mukhang pera gaya noong may ana iyon. Mabuti na lang talaga tinuwalayan mo iyon. Dahil kapag wala ka talagang pinakilala sa akin, pakakasal talaga kita sa anak ng amiga ko. Sinasabi ko sa'yo. Napakamot ako sa kilay dahil sa sinabi nito. She's starting to nag again. Naririndi ako kapag ganyan na siyang magsalita. That's why I always say yes to her even I didn't mean it. Just for her to shut up. Hindi naman niya ako mapipilit na ipakasal sa anak ng amiga niya lalo na ngayong kasal na ako. Umalis din ito agad matapos akong pagsabihan ng kung ano-ano. Tumatango na lang ako sa sinasabi nito kahit wala naman talagang pumapasok sa tenga ko dahil hindi ko naman ito pinapakinggan. Matanda na ako, alam ko na ang dapat kong gawin. Inayos ko ang mga gamit ko at kinuha ang susi ng kotse ko. I still have a meeting outside. I was about to get in my car when someone called my name. Rafael? I saw my aunt when I looked back. She's smiling widely. She's too sexy in her mini dress but she doesn't longer excites me. Lumapit siya sa akin. Umiwas ako nang akmang halikan niya ako sa labi. What's wrong?
Nakangiti ito pero nakataas ang kilay. Dati naman ikaw pang unang umahalik sa akin kapag nagkikita tayo. Yeah, before. But everything changed now. I am married now. Not now. I am busy. Saad ko at sumakay na sa sasakyan. Naiwan itong nagtatakang hinabol na lang ako ng tingin. She is one of my exes. We used to date before, but I eventually got tired of her clingy attitude. But even though we broke up, we still have communication. A sexy communication that had to end before my wife found out. I am already done with her. From now on, whatever happened between the two of us is over. I no longer need to warm my bed. Heaven's POV. Sunday, I went to the grocery store. Hindi ko na isinama ang kambal dahil mamimili lang naman ako ng grocery kaya iniwan ko na lang sila kay Manang Narma. Mas mahirap kasing mamili kapag kasama ko ang dalawa lalo na si Ryan na may kakulitan. The last time na sinama ko sila, muntik na silang makasira ng stall. Kaya mula noon kahit gusto nilang sumama hindi na ako pumapayag. Mabilis lang naman akong nakapamili dahil mga importante lang naman ang binili ko pero marami-rami din ang laman ng malaking pushcart na tulak ko. Mga pangangailangan lang namin sa buong linggo at mga personal necessities. Napakunot ang noo ko nang biglang tumigil ang kotse ko habang pauwi na ako. May gasolina pa naman ako nang tingnan ko ang gas meter ko. Muli kong in-start ang kotse pero ayaw nitong mandar. Napipilitang bumaba ako. Iniangat ko ang takip ng harap ng kotse ko. Napaubo ko dahil sa usok na lumabas sa makina ng kotse ko. Napahawa ako sa likuran ko habang problemadong nakatingin sa kotse ko. Paano ako makakauwi ngayon? Medyo marami pa naman ang pinamili ko. Bakit ba ngayon pa ako nasiraan? Masyado kasi akong abala kaya kahit maintenance ng kotse ko ay nakakalimutan ko na. Babalik sana ako sa driver's seat para kunin ang bangko nang may tumigil na kotse sa tapat ko. What happened? It was Calvin and he looks casual today. Hindi ko alam kung swerte ba ako na nakita niya ako o hindi. I am trying to avoid him pero tila palagi naman kaming pinagtatagpong dalawa. Nasiraan lang? Simpleng sagot ko at ngumiti sa kanya. Hindi maganda ang huli naming pagkikita dahil sa pananapak ni Rafael dito, pero kaibigan ko pa rin naman siya. Ganun ba? Hatid na kita. Pagmamaganda ang loob nito pero umiling ako. Hindi na, magta-tricycle na lang ako. Come on, Heaven. I won't do anything. Ihatid lang kita. Mas mahirapan ka mag-tricycle. Knowing you, siguradong galing ka sa grocery at madaming dala dahil Sunday ngayon. Aangal pa sana ako pero binuksan na nito ang likod ng kotse ko at kinuha ang mga pinamili ko. Wala na ako nagawa kundi kunin ang bag ko. Tatawag lang ako ng magtotow ng kotse ko para dalihin sa talyer. Wala namang masama kung ihatid niya ako. Nagmamagandang loob lang ito. Saka wala din naman si Rafael para bigla na lang manununtok kung sakali. Ilang araw na itong nasa Maynila kaya nga tahimik ang buhay ko. I'm sorry. I'm sorry about last time. He said while he was driving. Tumingin naman ako sa kanya at ngumiti. Kalimutan na natin iyon. Pasensya ka na rin sa inasal ni Rafael. Nahihiya ako sa kanya. Bigla na lang siyang sinapak ni Rafael kahit wala naman siyang ginagawang masama. It's okay. Medyo naalog lang ang pangako pero okay lang ako. Nagawa pa nitong magbiro tungkol sa nangyari. Hindi ko talaga alam kung ano pumasok sa kukote niya at bigla ka na lang sinuntok. Nahihiyang pahayag ko. Maybe, he's just jealous. Lihim ako napaismi dahil sa sinabi ni Calvin. Kahit kailan hindi pumasok sa isip ko na nagsaselo si Rafael. Mag-asawa lang kami pero hindi namin mahal ang isa't isa. Thank you. Sad ko nang matapos akong tulungan ni Calvin na maibaba ang lahat ng pinamili ko. Ang gusto pa nga nito ay siya na magdadala sa loob ng bahay pero tumanggi na ako. It's my pleasure. Sigurado ka ba na hindi mo na kailangan ng tulong ko? Hindi na, tatawagan ko na lang si Nerma para magpatulong sa kanya. Naabala na nga kita kaya kaya ko na ito. Hindi ka abala. Magsasalita pa sana ako pero may nauna na magsalita sa akin dahilan para mapalingon ako. Tito Calvin? Kunot ang noon ni Ryan habang nakatingin dito. Hey, Bod. Nag-face bump silang dalawa. What are you doing here? Panguusisa nito. Are you still planning to steal my mom's heart? Napakamot ako sa pisngi dahil sa tanong ni Ryan. Parang nagiging si Rafael na rin ito sa pagiging straightforward. Saka, ano bang still ang sinasabi niya? Ryan, just call Manang Nerma and tell her to help me, okay? Singit ko sa kanila. Tumango naman ito bago muling pumasok sa loob ng bahay. Pasensya ka na.
Alam mo namang may kakulitan minsan. Hingin pa umanhin ko kay Calvin. It's okay. Mauna na ako. Nakangiting tumango naman ako dito. Dumating naman si Manang Norma at tinulungan ako upang ipasok ang mga pinamili ko. Asan ang kambal? Tanong ko na hindi ko sila makita nang pumasok ako ng bahay. Baka nasa kwarto. Kanina pa sila nagkukulong na dalawa. Tumango lang ako at sinimulan ng ayusin ang mga pinamili ko. Ryan's POV. Nagmamadali kong isinara ang pinto at lumapit kay Ryle na nagbabasa na naman ng mga books niya. Di ba siya nagsasawa sa palaging pagbabasa? Where's the phone? Tinuro niya ang bed ko and I saw the phone on my bed. Doon ko pala inilagay at nakalimutan ko agad. Hinanap ko ang number ni Daddy. I need to report something to him. Who are you going to call? Ryle asked and came close to me. Daddy. Inilagay ko sa loudspeaker ang phone para marinig din niya. Dumapa ako sa kama habang nakaupo naman siya sa tabi ko. I wrinkled my nose when he didn't answer my call. Maybe he's busy. Ryle said. I know that, but he needs to answer my call before Tito Calvin steals my mom from him. Ryle was about to come to his bed when the phone rang. It was Daddy who was calling now. Daddy! Hey, what's up? Daddy! Daddy! I excitedly shouted when I answered his call. Hinila ni Ryle ang buhok ko kaya napatingin ako sa kanya. Don't shout! I pouted at him, but he has straight face. Well, he always likes that. We have the same face, but when he is serious, he looks like that. What is it, Ryan? Tito Calvin is... What about that bastard? I pouted again, but he didn't let me finish. Dad, don't curse. Saway ni Ryle. He even crossed his arms and looked at me with his poker face. Why does he seem angry with me? It's Dad who curses, not me. I am sorry, Bud. What is it again, Ryan? Tito Calvin, hinatid niyo si Mommy pauwi. Di ba sabi mo bantayan namin si Mommy? If you want to remain as our dad, you must return immediately or else Tito Calvin will replace you. I also giggled after I said that to tease him so that he would be angry. When Dad is angry, he has no choice but to come back. I'm sure he won't allow Tito Calvin to steal Mom from him. Okay, I will be back tonight. Thanks, Bud. Bye, Dad. You're too talkative, Ryan. Ryle said when I hung up the phone. You are provoking him. I smiled. I just reported it to our dad. What if Tito Calvin steals Mom? He will not. No, he can't. Mom doesn't love Tito Calvin. But what if Mom and Dad fight dahil sa sinabi mo? He even shook his head. I crossed my arms and looked at him. Dad will never be angry at Mom. He's just grumpy like you. But he will never be angry at Mom. I said with confidence. Dad likes Mom. Maybe he doesn't know that he is our real dad, but he wants to be our father. Mom said that we should test him, but Dad should know what his rival is doing. I like Tito Calvin, but my vote always goes to Dad. Heaven's POV. Ano din naman bang ginagawa mo? Yamot na tanong ko kay Rafael. I was about to sleep pero ang ugok na ito'y pinagbabato na naman ng bintana ko. Dahil pa niya ang teenager na nanliligaw. Kaya kahit tinatamad na ako, napilitan akong bumangon dahil hindi niya tinatanta ng batuhin ang bintana ko. Let's talk. Malamig na saad nito. Pumasok pa ito sa gate at dumiretso sa loob ng bahay. Wow, nakakahiya naman sa kanya. Talagang kusa niyang inibitahan ng sarili para pumasok. Napakamot ako sa ulo ko sa sobrang inis sa kanya. Alam mo ba kung anong oras na? Tumingin na naman ito sa rilong pambisig nito pero hindi naman ito nagsalita. Bakit mo bumalik pa ito? At kababalik pa lang nito pero nandito na naman para inisin lang yata ako. Wala na ba siyang ibang pwedeng gawin sa buhay niya? Gusto ko din siyang kausapin tungkol sa nahanap niyang bagong lugar na malilipatan ng shop. Ang bala ko sana tatanggapin ko ang tulong niya pero ako pa rin na magbabayad ng rent. Yung mga pauna na niyang bayad ay paunti-unti ko nalang babayaran para makalipat na rin agad kami. Pero masyado ng gabi para pag-usapan pa iyon kaya bukas na lang. Sa ngayon, gusto ko na lang munang matulog at magpahinga pero mukhang imposible iyon dahil nandito siya. Kababalik mo lang ba? Yeah? Kung ganoon umuwi ka na at magpahinga. Gabi na. Matutulog na ako. Kung ano man yung pinuputok ng butchi mo, ipagpaliban mo na muna.
Ngunit hindi man lang ito natinag sa pagkakatayo. Nakatingin pa ito sa akin ng diretsyo na para bang may kasalanan ako nagawa. Ano na naman bang problema niya? Mag-aalas 9 na tapos saka pa siya nang iistorbo. Did he still bother you? Kumunot ang noo ko. Si Calvin bang tinutukoy nito? Kung sa bagay wala naman ito ibang pwedeng tukuyin pero hindi naman ako ginugulo ng tao. Never naman iyong nanggulo. Do I have to say his name? You know who I am talking? Hindi. Bakit ba? Ano na naman bang problema mo? Problema? Ikaw. Ikaw ang problema ko. I told you to stay away from him pero nagpahatid ka pang talaga. Umiigting na naman ang panga nito habang salubong ang mga kilay. Hinatid lang niya ako. Anong masama doon? Wala kaming ginagawang masama. Bakit ka ba nagagalit? Yun lang ba ang dahilan kaya nestorbo na naman niya ako ngayon? Saka sinong makating dila nagsabi sa kanya? Pinapasundan ba niya ako? Bakit bawat galaw ko'y alam niya?